not in a position to answer that. Wala kaming transaction nitong mga to. There are contractors that were approved by the governor and given permits. Nako po, mukhang kumikita ang mga malalaking politiko sa nangyayaring dredging activity ng mga Chinese vessel diyan sa baybayin ng San Felipe, Zambales, at nirereklamo nga ng mga residente dahil hindi lang nabubulabog ang isdang kanilang hanap buhay, kundi hindi pa makakatulog mismo ang mga residente dahil sa sobrang ingay ng 24 hours umano na dredging o paghuhukay ng buhanging lahar. At ang may nagmamanage umano nito at ang mga kuntsaba nitong Chinese vessel ay posibleng malalaking politiko. Kaya imbestigahan na umano ni Senator Estrada ito sa Senado para alamin. Naku po, at mukhang may kapabayaan na naman ang DENR. Mga taong bayan nakakaisa na po, talaga nahihirapan po sa dredging. Ayaw po nila ng dredging. Marami na po mga mangingisda ang naapektuhan. Hindi lang mangingisda, pati ang mga tao dito po. Isa si Edgar Maboy sa mga mangingisda sa bayan ng San Felipe, Zambales, natutol sa nangyayaring dredging sa baybaying dagat ng Sitio Lawag at Sitio Tiktik sa bayan ng San Felipe, Zambales. Ayon sa kanya, mula Enero hanggang buwan ng Marso, hindi bababa sa 10 barko ng China ang dumating sa kanila na naghuhukay at naghahakot ng buhangin. Ang masaklapan nito, madalas ay 24 hours itong nag-ooperate at nagdudulot ng ingay na nakakaperwisyo sa mga estudyante at mga matatanda. Reklamo rin ng mga mangingisda, apektado rin ang kanilang hanap buhay dahil ang mga bangka at lambat nila nahaharangan umano ng mga panghakot na Chinese vessel. Hindi na makatulog ang mga matatanda rito, marami na po matatanda, hindi nakakatulog dahil sa ingay ng barko. Isa pa po, ang barko, nabidyohan po namin, napakausok, Clean Air Act, napakausok po, sobrang usok. Na-occupy ng aming mga fishing site, disturb ang aming navigation dahil ultimo mga pwesto ng mga mangingisda, dadaanan na rin ng mga barko. Ayon kay Zambales Governor Hermogenes Edani Jr., nag-issue na siya ng temporary closure ng dredging operation sa lugar nitong March 14. Even if I know, I'm not in a position to answer that. Wala kaming transaction nitong mga to. So di po ba mga kababayan po natin, wala po kaming transaction ng mga to. Hindi naman natin narinig na nagtatanong ang media. Anyway mga kababayan po natin, kung ikaw ang namumuno dyan sa Zambales, alam mo na yung mga aktibidad na yan. At ikaw mismo, alam mo na may malaking epekto ito, lalong-lalo na sa mga isda. At posibleng mangyayari dyan kasi nasisira ang nature sa kanilang ginagawang dredging. Ano nga po ba nangyayari ngayon sa Administrasyong Marcos? Mukhang talamak na ang ginagawang harap-harapan ngayon na panluloko ng mga ilang malalaking politiko sa Administrasyong Marcos. Basta may papakita siyang papeles, nagbayad na sila sa DENR sa meron yung pagka sa barko. Yung dahil di mo naman masusukat kung ano. So titingnan yung bagsak ng barko. Yung mga businessmen ang kausap nila. Ang gobyerno, ang government institutions do not talk about contracts or transactions. Sinabi naman ni Heidi Fernandez ng Zambales Ecological Network Incorporated na may kinalaman ang local government sa nasabing dredging activities. There are contractors that were approved by the governor and given permits and kontratas. And then, itong mga contractors na ito, sila na ang bahalang nagkokontrata rin ng mga barko para ma-dredge nila yung lahar, no? But they're doing it sa dagat, sa shoreline. Bottom of the sea, it's not the river. Again, I think you should call him of the Halray Incorporated. It's the one who's supposed to know who they are. Bakit ganun karami yung mga barko? Ano nangyari ng mga Chinese vessels yung nagde-dredging? Samantala, Di po ba mga kababayan po natin, malinaw na sinasabi po ng isang organisasyon na ang mga dredging na ito ay dumadaan nga o yung mga lisensya po nila, yung mga permit po nila ay dumadaan sa ating gobyerno, dumadaan kay gobernador. So ngayon sasabihin niya mga kababayan po natin na wala siyang alam at ang kanyang tinuturo ay ang mga negosyanteng umano na kasabwat o kakontrata nitong mga Chinese vessel mga kababayan po natin. So malinaw na sila lang yung mga LGU or local politics or politician nitong Zambales
ang gumagalaw para mangyari ang dredging. Alam naman po natin sa mga ganitong klaseng aktibidad, napakalaking pera ang involved po na posibleng kumikita yung mga politiko dyan. So maganda lang at pinuntahan po ni Senator Estrada at nakita niya mismo ang sitwasyon at narinig mismo ang reklamo ng mga taga Zambales. Punta na rin ni Senator Jinggoy Estrada ang sinasabing dredging sa San Felipe. Ayon sa senador, plano nitong talakayin at imbestigahan sa Senado. Ang sa akin kasi, apektado yung, nababahala ko kasi apektado itong mga kababayan natin. Ito lang yung hanap buhay nila eh. Kasi pag patuloy sila mag-dredge dito, wala na silang mapapagkunan ng hanap buhay. I've already submitted or passed a resolution in aid of legislation to investigate this dredging that is happening here in San Felipe. And I think it was already referred to the Committee on Environment and Natural Resources, which is headed by Senator Cynthia Villar. And I do not think we can tackle it by next week because we are going on a recess. Siguro after the recess, siguro ako sabi ko Senator Cynthia to conduct the hearing. Organize ko. Sino mag-organize, yan ang mabibigyan ko ng pangano ng talagang Lord, kahit wala po yun, basta sa training. So yan na nga po mga kababayan po natin, hindi makipag-negotiate itong mga tao ng San Felipe at ayon sa kanila, kahit wala silang matatanggap na ayuda o tulong mula sa ating gobyerno o yung negosasyon na ginagawa nga ni Gobernador Ifdani Jr., mga kababayan, ay basta matigil ang umanong dredging. So malinaw na mas pinipili ng tao itong kanilang sariling kapakanan, ang kanilang hanap buhay, kaysa itong temporaring ban-id lamang. Ano nga bang sinasabi nating temporary ban-id lamang? Kundi itong ayuda at kunwari tulong para mapalambot ang desisyon ng taong bayan at mapatahimik, kasi alam natin na nagrereklamo, nakarating ng asasinado. So which is, ito ay hindi lang local issue, kundi naging national issue na rin dahil nakialam na ang Senado patungkol sa isyung ito. Nako po, basta't mga politiko talaga na mga kawatan, mga politiko talaga na manggagamit para lang mapuno ang kanilang bulsa, lalo silang yumayaman, pero hindi nila iniisip ang ordinaryong tao, kagaya nito sa San Felipe, na simpleng hanap buhay lamang, pangingisda ang kanilang kagustuhan, sinisira pa nitong mga Chinese contractor, negosyanteng Chinese, at politikong contractor, negosyante. Ano po ang inyong komento, opinion patungkol sa issue ito? Mga kababayan, tandaan po natin, ang mga pangyayaring ito parang kagaya din na nangyari sa Bohol, sa Chocolate Hills, kung saan pinatayuan ng isang private resort na wala palang ECC or Environmental Certificate ang nagpatayo nitong resort. At patungkol sa update, huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform para lagi kayong updated, mga kababayan.